Magandang umaga po. Good news po, good news. At nais ko lamang po ibalita na kagagaling ko lamang po dito sa Central, sa Iglesia ni Cristo. At ako'y pinatawag ni Ka Eduardo Manalo at nakaharap ko ang kanyang anak ni si Ka Angelo. At ako po'y sinusuportahan ng Iglesia ni Cristo. Kaya ang aking taus-pusong pasasalamat sa endorso po ng Iglesia ni Cristo at ng kapatiran. At talaga pong nag-uumapaw po ako sa kaligayahan at napakalaking tulong po nito. Sa inyo pong lahat, maraming salamat at sa lahat na rin ng mga patuloy na sumusuporta at ipinaglalaban ako para sa darating na halalan, ilang araw na lamang po. Magandang araw. So yan na po, official ng inendorso ng Iglesia ni Cristo, si Bong Revilla. Base dyan sa kanyang video, kanyang sinabi, siya daw po ay pinatawag ng pamunuan ng Iglesia ni Cristo sa Sentral. At siya po ay nagpapasalamat sa tiwala na binigay ng INC sa kanya. At sinasabi niya, yan po ay malaking tulong sa kanya. Siyempre nga naman. Okay? Ngayon, bali-balita ako, bagamat ito ay hindi pa confirm, ay itong si Senador Bongo daw po ay inendorso rin ng INC. Meron ko siya nakitang post na nakalagay, INC endorse Senador Bongo. Okay? Kaya siyempre, tayo ay alanganin dyan dahil siyempre mas maganda yung mismong galing kay Senador Bongo. Mas maganda yung siya mismo ang mag-confirm para mas maganda. Kasi mahirap ngayon mag-rely sa mga post. Mahirap, Okay? So ngayon, ito ang tanong ko. Ito rin ang inaalala ko. Kasi itong ang PDP, lalo ang dating Pangulo, siya po ay nakikiusap na iboto diretso ang kanyang line-up, ang kanyang pambato. Siyempre tayo din bilang DDS, gusto natin na iboto yan. Kinakampanya natin na vote straight PDP 10. Okay? So yan ang gusto natin. Ngayon, ang tanong ko ito. Since si Marcolita po ay kasama sa line-up ng PDP at siya po ay nanawagan din na iboto natin diretso ang PDP, ang tanong, siya kaya ay pagbibigyan ng kanyang kinakaaniban ay INC? Boboto kaya ng diretso ang INC? Pakinggan kaya nila? Pagbigyan kaya nila si Marcolita? Okay? Kasi 'di ba ang INC po ayaw nila ng impeachment kay BP Sara. Kaya nga po sila nung nakaraan ay nagrally sa Lunita. Okay? Dahil sila po ay nanawagan na wag ituloy ang impeachment. Okay? So, tayo ngayon, dahil nga tayo natin gustong ikampanya ang PDP diretso, isa po yan sa iniiwasan natin na gusto nating wag matanggal si BP Sara. At siyempre, ang tiwala po natin sa PDP, yung mga, kasi pagka ang si dating Pangulong Duterte po ang nag-endorso ng isang politiko, tayo po ay naniniwala na siya po ay hindi gagawa ng kalokohan sa gobyerno, yung pagnanakaw, paglabag sa batas. Kasi nga ang dating Pangulo ay siya po ay ayaw na niyan yung mga politiko na nagnanakaw, kurap, ayaw na niyan. Kaya po tayo ay nagtitiwala sa mga iniendorso ng dating Pangulo. Kasi po, siya po ay hindi basta-basta nag-endorso ng politiko na kurap. Bagamat may mga iba dyan, likas na. Likas na, malingbing. Okay? Ngayon, ito, iniisip ko.
kung sakali hindi po mag-block voting ang Iglesia ni Cristo sa PDP, ano ang magiging reaksyon ng mga botante? Susuportahan ba ng Mindanao, ng Visayas si Marcolita? Kung sakali hindi vote straight PDP ang INC. Okay? Ano ang mangyayari sa suporta ng tao ng Mindanao, Visayas kay Marcolita? Yan po ang ating inaalaala. Baka magtampo ang Mindanao, ang Visayas sa INC at ilalaglag nila si Marcolita. Ay wag naman sana. Okay, wag naman sana. Kasi po sayang si Congressman Marcolita po ay isa sa mga nakikita natin na napakaganda ng record, magaling na congressman, matalino sa batas. Okay, bilang membro ng INC, siya ay inaasahan natin na siya po ay hindi magtitwist ng batas. Kasi nga ang INC nagtitiwala tayo na sila po ay hindi nagpipilipit ng batas. Disiplinado po sila. Kaya ang ating gusto sana si Marcolita ay mapunta sa Senado. Okay? Kaya na siyempre tulad po yan, kung sakali po hindi magboto diretso ang INC sa PDP, wala po tayong magagawa. Hindi po natin hawak ang desisyon ng ating mga kababayan. Okay? Kaya yan po ang ating hinihintay sa ngayon. At tuloy ko, hapon ko pa hinihintay. Isang araw pa hinihintay ko kung ano ba ang sino ba ang i-endorso ng INC na kanilang magiging senador. Okay, so yan po mga kababayan. Sana maayos, ano? Sana pagbigyan tayo ng INC. Okay? Sana ang kahilingan ni Marcolita, ng dating Pangulo, sana ay pagbigyan ng pamunuan ng INC at i-endorso nila ang 10 na pambato ng PDP. Kasi nakita naman natin ang pambato ng PDP qualified. Talagang makita natin mga abogado sila, karamihan sa kanila abogado, may doktor, may siyempre si Pastor Apollo Kibuloy ay isa ring masabi natin na religious leader yan, masasabi natin na matino yan, hindi yan pipilipit ng batas. Kasi ayaw natin yun yung pinipilipit yung batas, pabor sa kanila, ayaw natin yan. Oo, ayaw, diyan ako inis na inis yung politiko na ipipilipit yung batas, pabor lang sa kanila. Oo, ayaw natin yan. Gusto natin, pabor man sa politiko o hindi, ang batas, dapat batas ng manaig. Okay? Hindi yung pag gumawa ka ng kalokohan, tapos pipilipitin mo yung batas para lang sa inyong pakinabangan, mahirap yun. Kaya tayo po ay umaasa, kaya nga gusto natin na itong si Marcolita bilang membro ng INC, religious person, pati si Kibuloy, kasi nga gusto natin yung mga kandidato, mga politiko na matino. Tapos kung malaglag sila sa Senado, sayang. Sayang po, sayang. Di ba? Sayang. Kaya sana maayos, mga kababayan, sana maayos ito. Okay? Napaisip lang ako kasi nga, dahil sa pag-endorso ng INC kay Bong Revilla. Kaya ako po ito naisip.
Okay? Kaya mamaya, hihintayin natin. Baka mamaya po mayroong announcement ng INC na ibibigay sa publiko para malaman natin kung sino-sino ang kanilang i-endorso na mga senador. Okay? So yan pa mga kababayan. Abangan natin mamaya.